Ang kasong pagpatay at pag-abandona ng isang padre de pamilya sa kanyang ay umakit ng malawakang saklaw ng media sa Australia at New Zealand. Kaya dahil dito, ito rin ay nakakuha ng atensyon mula sa United States. Maliban dito, nailabas din ito sa telebisyon sa isang episode ng America's Most Wanted. Kaya halika, alamin natin kung ano ang buong istorya sa likod ng karumal-dumal na krimen na kinasasangkutan ni Michael at paano siya nahuli ng mga pulis sa kabila ng pagiging mailap nito. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Nian Shi o tatawagin natin sa pangalang Michael ay isinilang noong 1955 sa China. Noong 1980 sa edad na 25 taong gulang, nagpa siya si Michael pumunta mula China patungong New Zealand. Noong April 19, 2002, nakilala niya ang 28 taong gulang na si Annan Lee o tawagin natin sa pangalang Annie, nang ito ay pumunta sa Auckland upang mag-aral ng Ingles. Ang dalawa ay naging magkasintahan, kalaunan sila ay kinasal at nanirahan sa 26 Keystone Avenue, malapit sa Dominion Road sa Mount Roskill. Ang mag-asawa ay masayang nagsasama hanggang sa noong 2004, sila ay biniyayaan ng anak na babae. Pinangalanan nila itong Shan Shun Shui o tatawagin natin sa pangalang Claire Shui. Ngunit nang maisilang si Claire, naging sobrang agresibo at marahas na si Michael kay Annie dahil hindi matanggap ni Michael na ang unang anak nila ay isang babae. Kaya naman dahil dito, namuhay si Annie na may takot sa ginagawang pang-aabusong pisikal ni Michael sa kanya mula nga nung ipinanganak si Claire. Sa katunayan, humingi pa siya ng isang protection order laban sa kanyang asawa matapos siyang masaktan ng malubha nito. At noon ngang July 28, 2007, kinailangan na talagang tumakas ni Annie kasama ang kanyang anak patungo sa Women's Refuge sa Wellington matapos siyang pagbantaan ni Michael na papatayin siya nito. Hanggang isang araw nakarating ang mag-ina sa Johnsonville Home upang doon manirahan. Sa lugar na yon, may isang lalaking nagngangalang Wei Hong Song ang naninirahan din sa isa sa mga kwarto ng inuupahan nilang bahay. Dahil sa iisa ang kanilang bahay at ang pamilya ni Song ay nasa China, sina Song at Liu ay nagkaroon ng relasyon, na kung saan ang balitang ito ay nalaman ni Michael. Kaya bumili ito ng palakol at nagmaneho papunta sa Wellington para lamang patayin si Annie. Nang makarating sa inuupahang bahay, agad na pumasok si Michael sa bahay at nagsimulang hanapin si Annie sa bawat kwarto. Samantala, si Song ay may nakaset na alarm para sa mga taong magtatangkang pumasok sa kanyang kwarto. Kaya naman nalaman ni Song na nasa loob na ng bahay si Michael at siya ay nakahandang paalisin ito sa lugar habang hawak nito ang kanyang hinandang rifle. Nang magkita ang dalawa, natakot si Michael kaya dali-dali siyang umalis sa lugar at nagmaneho na pabalik ng Auckland. Ngunit kalaunan, matapos ang insidente, nagkabalikan sina Michael at Annie para umano sa kapakanan ng kanilang anak. Subalit nagkaroon na ng takot si Michael na maaaring may ibang maging karelasyon muli ang kanyang asawa, kaya naman naging seloso ito. Noong Martes ng September 11, 2007, nakita ni Annie ang kanyang dating kaklase sa English school na si Sheng Yishang na kasama ang kanyang asawang si Ling Liu sa isang supermarket. Kaya nang sinundo siya ni Michael sa supermarket ng mga bandang 6:46 ng gabi, nakita niya sina Annie, Shang at Liu na magkakasama. Nang pumasok si Annie sa kotse, nagtalo agad ang dalawa sa loob ng sasakyan hanggang sa sila ay makarating sa kanilang bahay. Nang makarating sa bahay, nanatili pa rin sila sa loob ng kotse at nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtatalo hanggang sa nauwi ito sa pagsakal ni Michael kay Annie gamit ang kanyang korbata. Na kung saan, mga 3 minuto niya itong ginawa hanggang sa malagutan ng hininga si Annie. Pagkatapos niyang gawin ang pagpatay kay Annie, iniwan niya ito sa loob ng trunk ng kanyang sasakyan sa isang 1993 Honda Raffaga na kulay silver. Pagkatapos, pumunta siya sa Central Auckland ASB Vault upang tingnan ang kanyang safety deposit box.
Pagkatapos, sinundo niya sa isang kapitbahay si Claire. Makalipas ang ilang araw, inayos ni Michael ang isang flight papuntang Melbourne kasama ang kanyang 3 taong gulang na anak na babae na walang kaalam-alam patungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Noong September 15, 2007, nakarating ang mag-ama sa Melbourne Southern Cross Station. Naglakad ang mag-ama hanggang sa makarating sila sa ibaba ng isang escalator at agad niyang inabandona si Claire sa lugar. Pagkatapos, sumakay naman si Michael ng isang flight papuntang Los Angeles sa parehong araw din yun. Sa video footage, mapapansin na nilapitan si Claire ng isang lalaki dahil sa ito ay umiiyak mag-isa at hinahanap ang kanyang ina. Ngunit dahil walang pagkakakilanlan at hindi nila matukoy ang pangalan ni Claire, siya ay binansagan ng pulisya sa Melbourne bilang Pumpkin. Ito ay batay sa tatak ng suot niyang damit na pumpkin patch. Matapos ma-rescue si Claire, dinala siya sa foster care noong September 16, 2007. Samantala, nang sumunod na araw, noong Lunes ng September 17, 2007, nalaman ng pulisya ang pagkakakilanlan ni Claire at ng ama nito na si Michael. Ngunit nanatiling hindi matukoy ng pulis kung nasa ng ina ni Claire. Hanggang noong Miyerkules ng September 19, 2007, natagpuan si Annie na wala ng buhay sa trunk ng Honda Rafaga ni Michael sa tahanan ng kanilang pamilya sa Auckland suburb ng Mount Roskill. Nang matagpuan ang bangkay ni Annie, agad na naglabas ang New Zealand Police ng isang warrant of arrest para kay Michael. Ito ay pinadala sa Interpol ng United States kaya mabilis silang naglabas ng isang red notice na humihiling sa Los Angeles Police Department na hanapin ang wanted na si Michael. Maliban dito, nag-alok din ang Federal Bureau of Investigation ng kanilang tulong. At ang United States Marshal Service ay naglabas ng wanted poster para kay Michael na naglalarawan sa kanya bilang isang armed and dangerous. Dagdag pa, inilabas din ang mukha ni Michael sa America's Most Wanted, isang programa sa telebisyon. Kaya dahil sa matinding ginawang paghahanap ng pinagsama-sama at pagtutulungan ng mga pulis at iba pang mga ahensya at programa, noong Huwebes ng February 28, 2008, isang grupo ng 6 na tao na naninirahan sa isang apartment block sa Chamblee, malapit sa Atlanta, Georgia, ang nakakilala kay Michael mula sa isang larawan sa Chinese language press. Sinubukan nilang ipaalam ito sa pulisya, ngunit nahirapan silang ipaunawa sa mga pulis ang nais nilang sabihin dahil hindi sila marunong magsalita ng English. Kaya dahil doon, silang 6 mismo ang humuli kay Michael. Pagkahuli, tinanggal nila ang pantalon ni Michael, pagkatapos itinali nila ito sa kanyang mga binti. Ginamit nila ang mismong sinturon ni Michael upang itali ang kanyang mga kamay sa likuran nito. Matapos nun, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Michael. Nang mahuli noong una, sinubukan ni Michael na magbigay ng maling pangalan. Gayunpaman, nakilala siya ng mga pulis dahil sa kanyang driver's license ng New Zealand. Nang maaresto, nalaman ng mga pulis na overstay without an appropriate visa si Michael sa US. Kaya nangangahulugan na siya ay mananagot para sa deportasyon kaysa sa ekstradisyon. Noong March 9, 2008, nadala na si Michael sa New Zealand upang harapin niya ang mga kasong pagpatay dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Noong June 2, 2009, napatunayang nagkasala si Michael sa pagpatay kay Annie dahil sa mga matitibay na ebidensya. Kaya noong July 31, 2009, siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na makakuha ng parol makalipas ng 12 taon. Samantala, noong October 4, 2007, ipinagkaloob ng Family Court ng New Zealand ang kustodiya ni Claire sa kanyang lola, ina ni Annie. Makalipas lamang ng 2 araw noong October 6, 2007, dinala na si Claire sa China kasama ang kanyang lola. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Gelly Bilen from Cyprus, Marian Ortiz and family from Lipa City, Batangas, at Happy birthday kay Marilyn Idanan from Las Piñas. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol sa pamilyang Shree. Ako po si G. Maraming salamat.